So, delikado ba na makakasalubong ka ng guro ngayon? Mainit po ang ulo ng mga teacher, no? Ayun. Impact ang Claire Castro. Sa wakas, nakarma din ang hinayupak. Kinuyog ng mga guro. Dahil sa kawalang hiyaang ugali. Grabe, uminit ngayon ang mga guro kay Impact ang Claire Castro dahil sa mga binibitawang pahayag kagahapon na tinawag niyang walang mudo ang mga guro at nasisi pa tungkol doon sa nangyayari sa Ateneo University sa Zamboangang Karahasan. Anak ng kagawang kasalanan pa ng mga guro. Nalagay na nga ho sa panganib ang buhay ng mga guro. Sinisi niyo pang mga hinayupak kayo. O, nakatikim ng bakla si Castro at Vice President Inday Sara Duterte. May hamon naman sa Palacio de Polvoron. Wala na. Malapit na talaga katapusan ng mga animal na to. Sunod-sunod ang kamalasan ng mga hinayupak. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Okay. So pag-usapan po natin itong pahayag ni Impact ng Claire na nagpainit sa mga ulo ng mga guro. Alam niyo po, ang mga guro ay mga bayani po yan. Walang Claire Castro, walang abogada kung walang guro. So ngayon, niyurakan ni Claire Castro ang mga guro, ang propesyon na yan. Sinisi po sa nangyayaring karahasan diyan sa Ateneo di Zamboanga Ateneo University. Actually, hindi ko nga ho ito sana itatopic kasi masyadong marahas. Pero ang pag-uusapan lang po natin yung pahayag ni Chucky Claire. Ito na ho. Bago po natin i-play ang pahayag ng Impact ng Claire, pakinggan po muna natin si Senator Robin Padilla kasi naging emotional siya sa nangyayari. Kaunti lang. Para meron lang tayong basihan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Isa na naman pong napakalungkot na balita ang atin pong natanggap. Ito po ay patungkol sa naganap na naman na karahasan at karumal-dumal na krimen diyan po sa siyudad ng Zamboanga. At isa na naman pong estudyante ang nakagawa ng isang bagay na hindi po natin pa maipaliwanag ito sapagkat hindi pa po natin alam ang mga tunay na naganap. Mahirap po magbigay ng komento. Lahat po ngayon ay nababalitaan lang natin sa mga social media, sa mga breaking news. Ito po kasi ay bumabagsak sa aking komite. Ito po ay sa public information. Dahil ito po ay impluwensya ng social media sa ating mga kabataan dahil palagian po sila na gumagamit ng kanilang account. Sila po ay nakapag-live pa po ito. At napakalaki po ng epekto talaga sa mga bata ng social media. Alam ko pong maraming nagagalit sa akin dyan.
sobrang dami pong taong nagalit sa akin dyan. Noong ito po ay isinasagawa namin ng public hearing. At yan po ang isang bagay sana na ilalapit ko po sa inyo. Sana po yung maintindihan po ninyo kung ano yung pinupunto ko. Napakadami pong nagalit sa akin, binas ako patungkol dito. Alam nyo mga kababayan, sana po yung namnam ninyo ang gusto kong sabihin na hindi na po talaga maganda itong nangyayari. Napakapangit na po nitong nangyayari na ito. Sana po kung ako po ay nagkakaroon ng mga maling choice ng mga salita, hindi po ibig sabihin yan ay kinukutya ko kayo, kinukutya ko ang kabataan. Hindi po. Iyan po ay panggising. Panggising. Upang manamnam niyo po ang katotohanan. Ako po naman hindi po ako nagsasalita. Hindi ko po na iintindihan ang bagay na ito. Ito pong mga nangyayaring karumal-dumal na krimen na ito. Nakita ko na po ito Ito pong mga nakikita nyo ngayon, nakita ko na po ito nung araw pa sa Bilibid. Kaya, yun lang po ang hinihingi ko sa inyo. Intindihin nyo po ako na kailangan po natin maisulong ang batas na kung ano po yung ginagawa doon sa ibang bansa na mga progresibong bansa na kanila na pong pinagbabawalan ng kabataan na gumamit ng social media. Sapagkat ito po'y hindi na nakapagbibigay ng tamang pag-iisip, hindi na nakakapagbigay ng tamang halimbawa, at nagagamit pa po para maging daan upang yung kanilang mga iniisip na karahasan sa kanilang mga nais nilang gawin, nagagawa nila. Sapagkat nagkakaroon po sila ng tinatawag na platform. At iyan po ang social media. Kaya mga mahal kong kababayan, sana po ay tulungan niyo po ako. Hindi po ito magiging parang isang bagay na pipikit na lang yung mata natin at hahayaan na lang po natin na nangyayari lahat ito at puro bashing na lang ang gagawin natin, puro politika na lang ang gagawin natin. Hindi po pwede dahil totoo po itong nangyayari na sa mga mata natin. Yun lamang po, wala naman ako maikwento pa dahil hindi ko pa po alam ang mga tunay na nangyari sa ganap na ito. At inshallah ay makapag-live po ako uli at masabi po sa inyo kung ano talaga yung tunay na nangyari sa Zamboanga. Pero sa ngayon, mga kababayan, ang sinasabi ko po, panahon na para aksyonan natin ang mga batas na may kinalaman sa ating kabataan at may kinalaman sa social media na ginagamit po ng ating mga kabataan at nakaka-impluwensya sa kanila na makagawa ng mga bagay na karumal-dumal. Maraming salamat po kung ano man po ang nasabi kong mali ay patawad. At kung ano man po ang nasabi kong tama, inshallah ay namnamin po natin. Maraming salamat. Assalamualaikum. Okay, dalawang punto po yung sinasabi ni Senator Robin Padilla dito. Dalawang batas na gusto niyang amindahan. Pagbawal ang mga minor de edad sa paggamit ng social media. Pangalawa, amiendahan yung juvenile law ni Pangilinan. Grabe kasi. Di ba doon din sa Tacloban, nakapag-live pa rin? Dito rin, nakapag-live, wala na.
Siguro pag-isipan ng gobyerno kung ano po ang dapat na gawin diyan. Tsaka tayong mga magulang din, wag po tayong magkulang, sumubaybay sa ating mga anak. Kaya nga yung anak ko may CCTV diyan sa kanyang kwarto. Hindi pwedeng hindi natin ma-monitor kahit gabi. At sa akin rin, parang sa ano talaga to sa leader. Wala namang nangyayari yan kay former President Rodrigo Roa Duterte. At nung naging DepEd din si Inday Sara, wala namang nangyayari ganyan. Sa totoo lang. So ito naman, pakinggan lang din natin si Attorney Harry Roque bago yung pagkuyog, yung init ng mga teacher dito kay Chucky Claire. Sa panahon kasi ni Inday, wala yan. Kasi may confidential intel fan si Inday, may intel. O ito, pakinggan natin si Attorney Harry Roque. Mukhang ayaw ni Attorney Harry Roque amindahan yung juvenile law. O ito, pakinggan natin. Pero talagang karumal-dumal po ang pangyayari at ayan na naman ang debate kung ano ba dapat ang gawin para maiwasan yan. Sasabihin na naman nila sa juvenile law, no? Pero sa akin po, tama rin naman ang sinasabi ng ilan na talagang ang mga kabataan hindi pa talaga tapos ang mind development. So kung talagang sila'y parurusahan, habang hindi pa buo ang kanilang mga utak, lalong hindi po yan titino, lalaki bilang matinong mga mamamayan. Kung bata pa lang, ikukulong mo na kasama ang mga kriminal na nasa sapat na pag-iisip. Pero akin lang po, ang tanong ko, bakit nung si VP Sara ang Secretary of Education, wala namang ganitong barilan sa mga paaralan? O ngayong nawala siya sa DepEd, di ba ngayon lang naman nauso yan? Ang mga walang yan, mga dilawan, pinklawan, sinisisi kay Tatay Digong. Alam niyong mali sa ganyang argumento na si Tatay Digong daw ang nag-encourage ng vigilante-like violence, bakit nung panahon ni Tatay Digong, wala ring putukan sa mga eskwelahan? Ang sagot, kasi umiiral yung rule of law. Takot ang mga kriminal, pati ang mga kabataan na gumawa ng kriminal. Di ba? Yun ang solusyon dyan. Magkaroon ng rule of law na ang mga namumuno ay unang-una sumusunod sa batas, pangalawa ay pinatutupad ang batas dahilan para maibalik ang takot sa puso at isipan ng mga kriminal. At ngayong nakikita ng mga kababayan natin na lantaran ng korupsyon, ng mastermind ng korupsyon ay presidente, bakit sila susunod sa batas? Samantala nakikita nila ang presidente, ang kaanak niya, ang pinsan niya, ang mga kaalyado niya ay linalamon ang pondo ng bayad dahilan kung bakit nagdurusa ang ating mga kababayan ngayong panahon ng baha at ulan, syempre, sinong susunod sa batas? Pero alam niyo po, may isa pang bagay na pagkakaiba kung bakit mukhang walang putukan sa panahon ni Inday Sara Duterte. Kasi nga, siya ay nagkaroon ng intelligence fund. Saan ba ginagamit ang intelligence fund? Ito nga po ay ginagamit para kumanap ng impormasyon, para magsubaybay, para maiwasan ang ganitong mga putukan. Siguro kung nagkaroon ng intelligence fund itong si Secretary Angara, malalaman niya na, uy, meron palang estudyante sa eskwelahan nito ng ama ay nasa Bureau of Customs na merong high-powered firearms. Napakadali naman po niyan. May inventaryo tayo ng mga high-powered firearms. In fact, meron tayong inventaryo ng lahat ng baril at alam natin kung sino mga may baril. So magsisimula ang intelligence gatherers doon sa mga identification ng mga kabataan ng mga magulang ay may mga baril. Dahil saan naman kukunin ng kabataan ng mga baril niya kung hindi sa kanilang mga magulang? Aber, di ba? Yan po ang halaga ng intelligence fund na sa tingin ko, dahil nga dyan sa mga impormasyon na nakalap ni VP Sara nung siya nakaupo, ay naiwasan yung pamamaril sa ating mga eskwelahan. Bukod pa po dyan, meron talaga siyang programa nung siya ay DepEd Secretary. Ito po yung Learners Rights and Protection Office, LRPO, at saka yung Telesafe Contact Center. O, di ba? Yung Telesafe Contact Center, napondohan din po atin ng confidential funds dahil wala namang atang line item yan. Yan po yung number na pwedeng tawagan kapag mayroong banta sa seguridad ng ating mga kabataan sa eskwelahan. O di ba? Paano nyo sasabihin na kinurakot ang confidential fund samantalang ang katotohanan ng merong confidential fund na nakakapondo sa mga proyekto para pangalagaan ng seguridad ng mga mag-aaral sa eskwelahan, walang ganitong barilang nangyari. Nang nawala po yan, ayan na, barilan, kaliwa kanan. Hindi na po isolated to, kaya nakakabahala. Parang kabahagi na pang araw-araw ng buhay ng ating mga bata sa eskwelahan na isa sa kanila ay magkakaroon ng baril at mamamaril sa eskwelahan. Sa dami na pong beses nangyari ito. Hindi na nga po ito nakakashock dahil parang regular nang nangyayari.
And yet tayo, bulag pa rin sa katotohanan na siguro tama ang ginawa ni Inday Sara Duterte na gumamit ng intelligence fund nang maiwasan ang ganitong mga barilan sa mga eskwelahan. O kayo, mga dilawan, pinklawan, kailan kayo aamin na siguro importante ang confidential fund dahil itong mga confidential funds ang nakakakalap ng impormasyon para nga maiwasan ang ganitong mga barilan. Sana naman, huwag kayo maging biktima ng ganitong barilan. Ayaw natin mangyari yan. Pero pag kayo yung ngawa na nagkaroon ng korupsyon dyan, isipin ninyo ha, wala pang kahit anong ebidensya na napapresenta sa impeachment court na talaga nung rakot si BP Sara at saka wag naman nating i-deny ang katotohanan ng merong ganyang pondo sa DepEd ay walang nangyaring barilan dyan sa ating mga paaralan. Ayan po yung payag ni Atty. Harry Roque. Wala naman talaga sa panahon ni Tatay Digong yan na may barilan sa eskwelahan. Wala naman din sa panahon ni Inday Sara na may ganyan nangyayari. Nung naalis na si Inday Sara sa DepEd, ayan na. Walang kwenta yung namumuno din dyan sa DepEd. Bangag din dyan eh. Diba? Bangag din yan si may nayupak ng garang. Ganun-ganun din eh. Ngiwi-ngiwi rin eh. Pinamunuan nga tayo ng mga demonyo ngayon sa Pilipinas. Mana kay Bangag, ganun din eh. Hindi nga, pansinin nyo, pag in-interview si Angara, gaganong-ganon oh. Kaya ang resulta, ayan na. Pag hindi maganda ang leader, lahat damay-damay na. So ito ngayon, yung nangyayari, natanong kasi dyan si Claire Castro, impactang Claire Castro. So patungkol nga ho sa incidenting ganyan. Alam niyo po ba kung ano ang sinisisi? Mga guro. Kaya ngayon ang mga guro, uminit ang mga ulo kay Claire Castro. Si Angara, wala pang pahayag dyan. Dapat ikaw, Angara, kung dinahin mo rin itong si Claire Castro at dapat si Bongbong Marcos ay tanggalin si Claire Castro. Kasi kung hindi niya tanggalin to, isa lang ang ibig sabihin niyan, siya ang may utos na sabihin mo na ang mga guro ang may dahilan. Kasi nga, hindi na to isolated. Magre-reflect kasi ito sa liderato ni Bangag, sa admin, sa pagkapangulo niya. Ngayon, narungsid ang buang, nasubrahan ka walang hiya, pati guro, sinisi at tinawag na walang mudo. So narito po yung interview sa kanya. Ito. Well, doon sa Zamboanga po, no, medyo nagkaroon ulit ng shooting kanina. Sa zona po ng Pangulo, may instructions na po siya no, na paigtingin ng security para hindi na maulit yung nangyari sa Tacloban. Pero apparently kanina sa Zamboanga ay nasawi yung dalawang estudyante. Ano po ang directive po ba o ano po ang gagawin ng palace po dito? Although ito po ay pribadong paaralan, pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa kabataan ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Okay, number 1, na foul ni Claire Castro. Ang mga guro ay lumalabag sa ganitong klaseng moralidad. 1. Isa na. Sila minsan na nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo. Okay, sila mismo ang nagtuturo sa kanilang mga estudyante na walang mudo. Ay tayo dyan. Oy. Lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po. Hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At sana lang ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. Patay ka dyan, Castro. Narungsin ka.
Okay, narito po yung pinaka-highlights ng banat ni Castro. Okay, basahin natin. Ang mga kabataan daw, ang kabataan natin ay dapat na hindi yung ano lang, yung negative. Total, mahilig naman kayo magpapakalat ng maling balita labang kay Vice President Inday Sara Duterte. Ngayon, pagkakataon na po namin makaganti sa impact ng Claire Castro na to. Okay ha? Ang sabi ni Castro, ang kabataan natin ay dapat gabayan daw, hindi lamang sa kanilang mga magulang, kung hindi sa kanilang mismong paaralan. Minsan natin nakita, mismong ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila mismo ang nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang mudo, lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Walang mudo daw. Lumabag sa ganitong klaseng moralidad. So, ibig sabihin, Claire Castro, ang mga guro ngayon ay mga immoral. Ang mga guro ngayon ay ang kanilang pagtuturo, estilo ng pagtuturo sa mga estudyante ay walang modo. Ang mga guro ngayon ay nagtuturo sa mga estudyante paano maging kriminal. Putang ina naman yan. Hindi tanggalin na lahat ng mga guro. So, wala na dapat magtuturo. Kung yan ang pagtingin mo sa mga guro, grabe na. Hindi yung anak mo, nag-aral pa ba anak mo, Chucky Claire? Hindi, wag mo nang pag-aralin. Kasi ang hirap naman po, pag-aralin mo anak mo, ang ituturo pala, kabuktutan. Tinuturuan pala sa eskwela ng pagkawalang modo. Palpak dito si Chucky Claire. Kinarma ang buang. Hindi po yan pinalagpas ng mga guro sa social media. Kinuyog po siya. At akala ko nga, hindi papalag itong hinayupak na French Castro at teacher party list. Mag-anak man sila ni Castro na impactang Claire. O narito po, binanatan po si Chucky Claire, uminit po ang ulo ng mga guro. Ito muna yung isa. Pakinggan natin muna itong banat kay Chucky Claire. Ano ho ang sentimiento ng kaguruhan, ng mga kapwa ninyo guro? Kumababa po talaga yung moral ng ating mga teachers ngayon. Kaya sinasabi rin natin sa ating ahensya, sa Department of Education, sa ating Pangulo, no, na talagang yung ating mga guro ngayon kailangan ng suporta, hindi po ng paninisi at pagtuturo no, sa mga problemang ito. Marami hong sakripisyo yung ating mga teachers para magpatuloy sa araw-araw dahil nga doon sa overwork, tapos kakapos sa sahod. Pero pinagpapatuloy po yan sa gitna po nito. Kaya kailangan ho namin ngayon ng motibasyon at hindi po Kayo po ba may panawagan kay Secretary Angara ng DepEd? Ang sabi po kasi ng iba, ipagtanggol nyo naman kami, DepEd. Ano po masasabi nyo rito? Yan din ang gusto naming sabihin, ipagtanggol po kami ng aming ahensya. Now is the time, Secretary Angara. Patunayan po no, ng aming ahensya na we are more important than ever, as they said. Kasi yung mga teachers natin, talaga sinasabi ko, we are the most passionate teachers. Yung mga Pilipinong guro. Sa ngayon, yung mga teachers natin, mababa po talaga ang moral dahil nga po dito. Gusto natin ng suporta, gusto natin ng pagkalinga mula ho dun sa ating pamahalaan. Hindi lang mababa ang moral, talagang niyurakan po ang propesyon ng pagka-teacher po. Tandaan ninyo, walang reporter kung walang guro. Walang presidente kung walang guro. Kahit si bangag walang diploma, dumaan yan sa guro. Ang inumin mo to si Claire Castro. Nasa na si kamag-anak mong si Castro sa teacher party list. Dapat kinuyog ka na. Bakit si Angara tahimik dito? Kasi hindi niya mabira-bira. Dahil si Claire Castro, tuta din ang amo niya. Pareho sila tuta. Kung ako naman teacher, putang na, magwilga ako. Ipakita ko na
hindi kami basura. May mga mudo kami. Wala kaming kasalanan sa nangyayaring karahasan diyan sa Ateneo, kundi kasalanan niya ng leader ng ating bansa dahil wala nang takot ang mga kriminal. Kasalanan ng leader ng ating bansa, may nangyari na sa Tacloban nasundan na naman sa Zamboanga. Di ba, naglagay sana kayo ng mga outpost, mga kapulisan sa labas ng eskwelahan, mapribado man yan o mga mapubliko. Dahil, tangina, hindi na pala safety mag-aaral sa bansang ito. Kasi puro kawalang hiyaan, pagnanakaw, pangungurakot. Wala kasi silang solusyon patungkol dito. Kaya naghanap ng mga masisisi. Ganun ang gobyerno dito ngayon under bangag admin. Puro sisi na lang. Palpak sila, isisi sa iba. Palpak sila, isisi kay Duterte. So alam ko yung kapalpakan dito ng yung karahasan dyan sa Zamboanga, gusto nilang isisi kay Inday Sara dahil nga si Inday Sara daw nagbabanta. Parang na-impluwensya ni Inday Sara yung mga kabataan. Pero ang malas ni Chucky Claire, ang nasisi niya dito ay mga guro. Ang inumin mo, Chucky Claire. Kaya uminit po ang umaga ng mga guro ngayong araw, imbes tag-ulan, baha, habagat, mainit ang ulo ng mga guro. Pakinggan natin yung isang interview sa ABS-CBN. Ito ay audio lamang. Ito po si Binjo Basas, ng teacher sa Dignity Coalition Chairman. In-interview po siya sa ABS-CBN. Pakinggan lang po natin, audio lang po ito Sir Benjo Basa. Sir Benjo, magandang umaga po. Good morning. Oo po, Ma'am Doris, Sir Robert. Good morning po. Good morning sa lahat. Opo. Parang hindi yata good morning para sa mga guro. Sabi ni Morning. Robert kanina, may nakasalubong siya. Ano sabi mo? Umuusok. Umuusok ako Kasalanan yun. ba namin? Sabi. Oo. Ako naman, meron ako nakita, bumubula ang bibig. Diba? Kaya lumayo ako agad, Benjo. So, delikado ba na makakatsalubong ka ng guro ngayon? Mainit po ang ulo ng mga teacher, no? Ayun. Kagabi. Pero Oo. tinitiyak po natin na harmless naman po. Okay, totoo naman. Totoo naman. So, sabihan niyo po kami, ano ang naging reaction niyo? Alam naman natin kung anong naging reaksyon. Pero saan nanggaling po yung ganong klaseng reaksyon mula sa mga guro natin? Opo, no, medyo hindi po kasi kami natuwa no doon sa ginawang statement no kahapon ng ating Yusek Claire Castro. Kasi syempre no ang context naman hinihingian siya ng reaction ng palasyo no. Tukol po doon no sa nangyari sa Zamboanga, which is very unfortunate no, of course no. Opo. At medyo nakakagulat din naman talaga no. Pero at one point kasi sinabi niya no na parang isa sa mga dahilan nito yung mga may ilan kasi no, sinabi naman niya may ibang mga teacher no na nagtuturo sa mga bata para maging walang modo no, which is nakakagulat talaga, di ba? Kasi wala namang teacher na intentionally tuturuan niya yung bata na maging walang modo, di ba? Pero ang claim niya nakita naman natin no, yung sabi niya no. So and perhaps no, assumption ko lang no, ang tinutukoy niya ay yung isang nag-viral no na video no. Nung nakaraan isang teacher na taga Leyte, di ba? Pero hindi na dapat sinabi no. Kung ganoon yung kanyang context, kung ganoon yung kanyang hugot, hindi naman po makatarungan no na banggitin po yung isang particular no na grupo ng mga tao no? Which is of course, di ba, she's pertaining to a single teacher, pero ang tama no sa lahat ng teacher po. Kasi imagine, di ba, pinag-uusapan natin ay isang napakalaking pangyayari, isang nakakagulat, no, isang kahindik-hindik na pangyayari, no. Ayun nga po, yung nangyari sa Zamboanga, ano po. Tapos nirelate na doon di ba? Nirelate niya no na parang yung may mga ibang teacher kasi no na ganito ang itinuturo sa mga bata, no. So anong ibig sabihin niyan? Malaking factor o contributing factor no yung mga teacher dito, kahit ilan lang yan no batay doon sa kanyang statement no, ganun ang ibig sabihin nun, kahit isa lang yan o ilan lang yan o may iba dyan no
ay factor ito, no? Kaya naging ganito yung mga bata, no? O Oo. merong mga ganito pong pangyayari. And that's something, no, that really, no, is unacceptable, no? That's really irresponsible po, no, na sabihin po yung ganyan. At sa buong context naman, nakita naman po natin, di ba? Nakakalungkot lang kasi parang na-politicize pa yung issue, di ba? Wala. Kumbaga, wag tayong maghanap ng sisisihin sa ngayon. 'Di ba? Kahit kahit kailan, wag tayong maghanap ng sisisihin, no? Ang issue po dito, tingnan natin yung issue, no? Ibalik natin ang usapan doon sa kung paano ba magiging secured, no, yung ating mga paaralan, no? Kung paano natin matutulungan yung mga bata, no, to cope, no, with mental health issues or whatever, no. Yun po sana. Pero para So sabihin paano mo na, nga po ba, meron Sir Benjo, so paano nga po ba ang ating gagawin? Kasi naging sunod-sunod dito mga kaso na ito, partner. At wala naman tayong napipinpoint na natutukoy yung partikular na ano ang motibo, ano nangyari, bakit nagkaganon. Ang nangyayari nga po sa umpisa ay nagkakaroon ng turuan. So sa mga guro kagaya mo, lecturean nyo nga po kami. Ano nga po ba dapat ang gawin? Well, alam mo, Ma'am Doris, napakahirap na tanong, no, yung inyong tanong kasi, no, it requires an answer, no, na dapat ready, 'di ba? Pero hindi po kasi ganoon, no. Nakita natin 'to, no. Sunod-sunod, sabi niyo nga po, no, sunod-sunod siya, 'di ba? Tapos parang hindi siya hindi natin nakikita, no, na nagiging okay, no, right after the Tacloban incident, no po, ay nagkaroon pa ng mga sunod-sunod, no. Tapos meron pa ngang parang ginagaya, 'di ba? Nagkakaroon pa nga ng mga pagbabanta, no, galing din dito sa nakita natin mga bata din po, no, yung nagbabanta, 'di ba? Tapos ilang pagkakataon po, no, na nagsuspinde ng mga klase, no, because of those threats, no. Ang tingin po namin dito talagang itong mga pangyayari po na ito, no, napaka-complex, no. Pag binasa po natin, no, iba-iba, pag pinofile din natin. Wala yan, sir. Talagang ang may problema dyan, yung leader ng ating bansa. Si Bongbong Marcos, mantakin mo, kagagaling lang niya ng SONA tungkol sa Tacloban na pagtingin daw yung security ng mga eskwelahan para hindi na maulit. O bakit naulit muli yan? Sa leader talaga. Yan ang maliwanag dyan. Tsaka hindi pwedeng sisihin ang mga guro. O ito naman yung mga nasa social media, na galit kay Claire Castro. Ito si Mikey Brusas. Si Mikey Brusas ay isang teacher po sa Cavite State University. Ayan. Sabi niya, banat niya kay Claire Castro, paumanhin po, isang malaking katarantaduhan to. Ginawa ng habit ng administrasyon ang scapegoating. Kapag bagsak sa PISA ranking, kasalanan ng guro. Kapag may patayang nangyayari sa loob ng eskwelahan, kasalanan na rin ng guro. Dahil hindi raw nagpapakita ng magandang ehemplo. May responsibilidad ang mga guro, oo, pero hindi pwedeng palaging teacher factor. Ang nakagalit, ginawang tagasalo ng lahat ng kapalpakan ng Estado ang mga guro. Pinakarga nila ang kasalanan ng magulang, ang kapabayaan ng pamahalaan at ang pagkabulok ng lipunan. At lahat ng yan ay para lang sa sahod na kulang sa pag-araw-araw nilang pangangailangan. Kailangan ninyong maunawaan na ang kultura ng karahasan ay hindi nagmula sa classroom. Salamin ito ng lugmok na ekonomiya, irresponsableng media, ng naghingalong pamilya at ng mismong gobyernong walang competence at sense of accountability. Bago, teka lang, at sabi niya, bago ninyo hilingin ang edukasyon ng mga guro para ayusin ang moralidad ng bayan, ibigay nyo muna sa kanila ang dignidad, suportahan at proteksyon. Proteksyong matagal nyo ang ipinagkait. At bago nyo pangaralan ang mga guro kung paano maging maganda ang ehemplo, siguraduhin nyo muna na ang mismong sistema nyo ay hindi isang malaking ehemplo ng kapalpakan. Yan ang post ni Mikey Brusas.
isang college professor. Ito naman yung post ni Yasser T. Puno. Siya po ay guro sa Pampanga State University. Putang na, bugbugin nyo itong hinayupak na Claire Castro. Stop blaming teachers. With your respect, Attorney Claire Castro, teachers shape values but we are not society's punching bag. Blaming teachers for the Ateneo de Zamboanga tragedy is unfair. A child choices are shaped at home, online, and in the community. Academic honors prove intellect, not moral perfection. Teachers already carry enormous burdens, yet when tragedy strikes, the finger always points. Ano ang itinuturo ng mga guro? Why not ask what was learned at home, what was seen online, or what support failed? Hold individuals accountability, yes, but stop indicting the profession. We accept responsibility, not scapegoating. Teachers don't ask for exemption, we demand fairness. Alam niyo po, ako rin, meron akong pamangkin ng guro, kamag-anak na guro. Pero bakit ang banat ni Claire Castro, gine-generalize niya? Kaya dapat ito, tanggalin na po ito sa pwesto, itong hinayupak na impactang Claire. Marami na nga pong nagmumura na guro, ayaw ko na lang din ipopost. No? Deserve po ng ating mga guro ng suporta. Huwag nyo naman lait-laitin, hinayupak ka na Claire Castro. At sana bangag, tanggalin mo itong tuta mo at dapat kastiguhin po ito ni kung hinayupak na DepEd, ganun din ni Angara. Karma inabot kay Vice President Inday Sara Duterte. So narito naman po, si Vice President Inday Sara po ay naghamon sa Palacio de Polvoron. Bakit hinamon ni Vice President Inday Sara ang Palacio de Polvoron? Dahil po sa pagpapakalat ng impormasyon tungkol sa kanyang flight. Narito po, pakinggan po muna natin si Atty. Harry Roque patungkol dyan. Nagreklamo si BP Sara laban sa Inquirer, laban sa Abante, laban sa Bilyonaryo dahil fake news yung pinakalat nila tungkol sa petsa ng di umanong biyahe niya sa Japan. So, nabago na po yan, alam ng Office of the President, pero report pa rin nitong mga news agencies na ito, lahat naman ay pag-aari ng mga tycoons na galit kay Duterte ng fake na mga balita tungkol sa kanyang biyahe. Pero sa akin, ang mas nakakabahala, bakit para bagang yung mga kalabang news outfit ng mga Duterte ang siyang nagkakalat kung kailan at saan pupunta ang Vice President? Siyempre, dun sa press release ni Vice President Duterte, hindi lang niya kinundo na yung pag-fake news ng mga news agencies na ito na pag-aari ng lahat ng kalaban niya. Sinabi rin niya na linalagay ang kanyang buhay, binibigyan ng banta sa kanyang buhay ang ginagawa ng mga news agencies na ito kapag winawagayway ang petsa at lugar kung saan naroroon si BP Sara. Bakit? Kasi hindi naman gaya ng presidente na kapag bumiyahe, sandamukal ang PSG. Si BP Sara, lalong-lalo na kung personal niyang biyahe at personal itong biyahe sa Japan, gaya ng mga biyahe niya dito sa Hague, pag ibibisita kay Tatay Digong, at most, 2 lang security ang dala niya, wala pang baril. Samantalang ang presidente, kapag nag-state visit, nako, hindi bababa po yan sa 200 na PSG at lahat armado. Dahil under international law, kapag nandiyan naman talaga ang presidente, ang head of state na merong immunity, merong obligasyon ng Estado na payagan na magdala ng enough na security ang ganyang presidente kasama ang kanilang mga barel. So, legal na armado yung mga PSG habang nagbabantay kay BBM, bangag, pero yung di hamak na dalawang BPSG ni BP Sara, wala pang kahit anong baril na dala pag siya'y umiikot. Bakit winawagayway ng mga media outfits na kalaban ng Duterte ang galaw ni BP Sara? Ang reklamo ni BP Sara, ilinalagay sa abirya ang kanyang buhay dahil ito ay security risk. Hindi ba katulad din ng ginawa ng RTML ang ginagawa ng mga media outfits na laban kay Duterte kapag winawagayway nila ang galaw ni VP Sara, gayong alam naman nila na hindi hihigit sa 2 na wala pang barel ang security ni VP Sara kapag siya ay umiikot. At hindi ba
minsan na nagsabi itong si Lisa Tanas sa interview pa niya, kita Berna, na napakadaling solusyonan ng kanilang mga kalaban. Marami siyang mga Romanians na alam na po pwedeng bigyan ng solusyon ng kanilang mga kalaban. Ibig sabihin, hindi ba binobroadcast ng mga kalabang media outfit ni Duterte ang kanyang whereabouts dahil gusto nilang talagang may masamang mangyari sa pagkatao ni BP Sara? Hindi po natin maaalis yan. Kasi personal nga yung biyahe. Bakit kinakailangang iwagayway kung saan siya pupunta? Personal po yan. Wala tayong pakialam dyan, gaya ng di natin pinakikialaman ang personal nilang mga buhay. Dapat ang pakialaman lang natin yung mga aspeto ng kanilang buhay na may kinalaman sa kanilang papel bilang public official, gaya ng kung sila ay nangungurakot, kung sila ay nambubuhay ng marangya beyond their salaries, no, and their expected lifestyle. Pero kapag binobroadcast mo, pati ang mga personal na lakad, at alam mo namang si Lisa Tanas ay nagsasabing meron siyang mga bayarang mga Romanians para yariin ang kanyang mga kalaban, hindi ba binobroadcast mo at parang sinasabi mo, sige, tirahin nyo na yung Vice President na yan? Posible. Talagang ang Vice President BP Sara Duterte ang numero unong balakid sa kagustuhan ng mga Marcos na magkaroon ng Marcos Forever. Marcos 2.0 ang tawag nga po ng mga gaya ni Zaldi ko na nagkaroon ng pagkakataon na mapakinggan ng mga usapan sa panig ng Bangag at ng kanyang pinsan na si Tambaluslos. Dahil dyan, hinamon po ni Vice President Inday Sara Duterte ang Palacio de Polvoron. Ito po ang pahayag ni Vice President Inday Sara at sinalin na po natin sa Tagalog, saan napupunta ang pundo ng bayan. Ang transparency at pananagutan ay hindi dapat hinihingi lamang sa isang tanggapan ng gobyerno. Ang Office of the President ay nag-i-issue ng mga otorisasyon sa paglalakbay sa maraming tanggapan ng pamahalaan. Kabilang na ang sarili nitong mga opisyal at empleyado. Dahil dito, tiyak na pahahalagahan ng publiko ang kumplitong impormasyon tungkol sa mga gastusin at paglalakbay ng mga tanggapan at opisyal na ito. Kabilang ang pundong pampubliko na ginamit para sa naturang mga biyahe. Mula ngayon, inaasahan namin na ang lahat ng travel authority na inilalabas ng Malacanang kasama ang kaukulang gastusin sa paglalakbay at mga pundong pampubliko na sangkot ay gagawing available at bukas sa publiko. Yung mga lakad daw ninyo, ilabas nyo na in public, na ginastos ninyo, ilabas ninyo sa publiko. Kasi nga, bakit ba? Kay Vice President Inday Sara, mga lakad, inilabas ninyo sa publiko. Di ba, mas interesado ang sambayanang Pilipino na ilabas ninyo ang malakad ni Bangag ni Baki at kanyang mga kalyado kung paano nila waldasin ang pera ng bayan. At hindi lang po si Inday Sara ang inyong pinag-iinitan at na-compromise ang kanyang seguridad. Ayan po mga kababayan ko, ang ating napag-usapan ngayong araw. Basta nakaganti tayo kay Claire Castro na karma, uminit ang ulo ng mga guro. Ayan, kuyog ang inabot ng impaktang Claire Castro. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban, boses ng tao sa
digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.